Kung nakaka-drain yung tao sa'yo, nakaka-stress, nauubos yung energy mo pag andyan siya, pagkasama mo siya, o siya yung kasama mo, ibig sabihin lang nun, di siya maganda para sa'yo. Di siya dapat kinakaibigan mo. Di siya dapat yung partner mo o yung jowa mo. Na mali siya para sa'yo. Maling tao siya para sa'yo. Na di ka dapat makisalamuha sa kanya. Kasi yung feeling ng pagiging uncomfortable mo sa kanya is a response ng utak at ng puso mo as a sign na hindi ka dapat makisama sa kanya. Na dapat layuan mo siya o lumayo ka sa kanya. Yung feeling na, yung presence pa lang niya, nakikita mo pa lang siya, may kutob ka na. Nararamdaman mo, dun sa kaloob-looban mo, na may something off sa kanya, na parang di siya magandang ikasama. At totoo yon, dahil instinct mo yon. May gut feeling ka, na kahit wala pa siyang sinasabing mga salita sa'yo, pero yung presence, yung energy niya mismo, nagsasalita. Nararamdaman mo, nafe-feel mo, na parang may mali sa kanya, parang di tama, parang di kayo magka-match, nadidrain ka, nasistress ka, parang nauubos yung energy mo, na di mo mapaliwanag, na parang di ka komportable sa kanya kapag kasama mo siya, at minsan, tinatrider mo pa yung sarili mo para lang sa kapakanan niya. Ibig sabihin lang nun, di siya tama para sa'yo. Kasi yung mga sign na ganon ay red flag. Kasi kapag yung tao tama para sa'yo or tama para sa circle mo, makaibigan man yan, majowa man yan, makapamilya man yan, dapat yung feeling mo is positive. Positive vibes dapat. Masaya ka, may peace of mind, may calm feeling sa heart mo at sa brain mo. Di ka matatakot na magpakatotoo sa sarili mo o ipakita yung totoong ikaw kasi komportable ka sa kanila. Hindi yung puro negative feeling, puro stress, nauubos yung sarili mo, yung energy mo, nadidrain ka. Kasi wrong person pala, wrong people pala sila sa'yo.